Hello. So, magandang gabi. I'm here at the Carcar Plaza right now. And then, bigla ko lang naisip na mag-video sa sarili ko. And wala akong alam kung anong topic ba yung pwede kong i-share sa inyo ngayon. Pero mag-iisip pa ako. So, ano ba yung the best? Maybe mas madali para sa akin kasi nasa industry ako network marketing. Right now, nagsisimula pa ako. Yung company namin, 1 year pa lang. Nag-start siya January of 2025. Nag-grand launch siya January of 2026. So meaning, January, February, March. So 3 months simula nung nag-grand launch. So, month of February, nakapasok tayo sa top earner ng company, top 9. So, month of March, wala pa kasi wala pang posting ng mga top earners. Pero yun, I've been in this industry for ang daming amigas, guys. So I've been in this industry for how many years na ba? 2018 ako nag-start. So 2018. So ngayon 2026, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. 8 years na ako sa industry ng network marketing. And what happened is, first company ko, AIM Global. 2 years na ako nagstay doon. Yung income ko doon sa account ko, 1.8. Hanggang ngayon, hindi ko pa na-withdraw. Kasi, kailangan naman namin pumunta ng opisina that time para ma-encash namin. Mag-process kami ng, cheque. Or magbayad kami ng 200 para magkaroon ng tawag dito, bangko. So wala, hindi ko nagawa. So ngayon, lumipat ako ng kumpanya. May mga kumpanya ako nasalihan dati na iba't ibang company. And then, kumita na maliit, kumita ng 20,000, kumita ng 50,000. Yun yung mga kinikita ko doon. Then after ko kinita yun, nagsara yung company. Tapos lipat na naman kami ng company. Yung vice president naman, nagtatayo na naman ng company. So after nun, nagsara ulit. Tapos lumipat ulit kami. Yung apply naman namin, gumawa ng company, ganun. Ganun yung nangyayari. And after that, may nakita akong isang kumpanya. And doon ako kumita ng malaki. Sa account ko doon, kumita siya ng 980,000. And then, medyo malaki na yun para sa akin at the young age, ha. Kasi saan ba ako galing? Nakatira lang kami sa bukid. As in, walang signal doon ng data connection. Meron doon yung signal lang na pang call. Yun lang yung tinitira namin dati. Yung bahay namin, hindi din ganun kaganda kasi hindi naman ganun kapangit kasi sobrang pangit. And then, after nun, kumita ko ng malaki. Napag-isip ako na gusto kong mabago naman yung pananaw ko sa buhay. Gusto ko naman yung nandun kami malapit sa kalsada. So, nagdesisyon kami ng lola ko na lumipat kami ng city. Kasi Carcar City nito ngayon eh. So, yun yung naging journey ko. Then after that, dumaan yung bagyo. Pasalamat ako kasi meron akong networking na business. So, kahit may bagyo dito sa Cebu, sa ibang lugar, yung mga leaders ko, yung mga na-sharean ko ng business, gumagalaw sila. So, may kita pa rin ako. 'Di ba? And then after that, nagkaroon ng conflict. Medyo emotional. Medyo bata pa mag-isip. Ayun, nag-collapse, umalis sa company, lumipat ng ibang company. Nung paglipat na ibang company, akala madali lang, pero hindi pala ganun. And then, yun po, hindi rin ako nag-succeed. Okay, and then kumita ako, maliit lang. Yun lang. And after that, huminto na ako mag-network. Until such time na dumating to sa akin tong First Class International Marketing. OPC. Okay, bakit OPC? One person company. So, dito naman, sumubok ulit ako. And then, nung pagsubok ko, at the month of February, pasok tayo sa top 10 ng company. So, meaning, naging top 9 tayo. Top 9 earner ng company, month of February 2026. So, ngayong March, hopefully, makapasok ulit tayo. And, sisikapin natin, no, na sunod-sunod na makapasok tayo sa top earners ng company. Para after 1 year natin sa business, after 1 year, simula nung mag-grand launch ang company natin, ay tuloy-tuloy yung kita natin, tuloy-tuloy yung pag-angat natin, tuloy-tuloy na makikita tayo ng mga
makakasama natin sa business. So hopefully, share ko lang din sa iyo na huwag ka lang mag-quit. Kasi may mga tamang tao na hindi mo akalain na darating sa iyo, hindi mo akalain na makakasama mo. Basta kung wala ka nang nakikita, as in sobrang dilim na akala mo wala nang mangyayari, akala mo wala nang sasama sa iyo, akala mo wala ka nang ibang mahanap na partner na makasama mo sa negosyo, tuloy-tuloy ka lang. Kasi sa sobrang dami ng tao sa mundo, hindi ko nga akalain na yung nakuha ko na leader na nag-stockies sa akin, na nag-invest ng 500,000, ang laki nun. Nag-invest ng 500,000 sa akin. Hindi naman kami magkakilala. Ako from Cebu, siya from Pampanga. And then, nag-diamond account siya at siya yung asawa niya. Alam mo yung diamond account? Worth 150,000 yun. So meaning, nakapag-sales tayo ng 800,000 sa company in just 3 weeks lang. 3 weeks. No? So, grabe. Meaning, hindi na uubos ang tao. No? Meaning, may mga tao, may makakasama ka na hindi mo inakala na makasama mo pala, na hindi mo inakala na darating pala sa buhay mo. Yeah, never ever give up. And totoo yun, may swerte talaga. Kasi masabi kong swerte din sa akin yun eh. Pero yung swerte, darating siya kapag araw-araw mo siyang ginagawa. Okay? Araw-araw. Kasi mahuli mo yung swerte. Pero pag pipix ka, ngayon ginagawa mo, bukas, third day, fourth day, wala kang ginagawa. So, imbis na yung bukas, swerte mo pala yon, or baka next day nun, swerte mo pala yon, tapos hindi ka nag-move, hindi ka nag-take ng action, so hindi mo makukuha yung swerte. So, I believe guys na meron ding swerte sa buhay eh. As long as araw-araw mo ginagawa yung part mo. And ang tanong kasi dyan is, love mo ba yung ginagawa mo? Diba? Ang hirap hanapin no, yung love mo yung ginagawa mo. Tama? Eh sa trabaho, dami mo reklamo, ganto, ganyan. Ito yung mga kasama, mga sip-sip, ganto. Ito yung boss, palagi napapagalitan. O ito yung ano nila, kasi pinipressure ka sa quota, di ba? So, ayun, dapat mahanap mo yung bagay na love mong gawin. Love na love mong gawin. So, ayun nangyari sa akin. Kaya nga, niwala din ako sa swerte. Pero sabi ko nga, again, ang swerte, darating siya, hindi yung wala kang ginagawa. Meaning, darating siya pag may ginagawa ka along the way. Everyday mo siya ginagawa, baka mahuli mo yung swerte. Kaya, araw-arawin mo lang. Kung wala pang naniniwala sa'yo ngayon, normal yan. Okay? Sipagan mo lang, tapos gagawin natin yung part natin dito sa mundong to. 'Di ba? Kasi walang challenge pag makuha mo agad sila. Kaya, dapat na-challenge yung sarili natin, 'di ba? I-challenge mo sarili mo. And you take that as kumbaga, para hindi boring yung mundo, 'di ba? Boring pag nakuha mo agad. Walang magandang kwento pagdating ng panahon. Kaya minsan, yung mga experiences natin, akala natin mahirap. Totoo, mahirap talaga yan. Pero yun nga, no? Kasi kung goal mo talaga, na yun yung mangyari sa'yo, kung yun talaga yung gusto mo, eh, syempre, kahit mahirap, gagawin mo, itutuloy-tuloy mo. Tama? And, some people, nagkikwit sila kasi bakit? Bakit sila nagkikwit? Kasi nakikita lang nila yung struggles, yung challenges, yung hirap. Pero bakit may mga taong tulad ko na hindi nagkikwit kahit nahihirapan na? Bakit? Kasi kami ang nakikita namin yung end result. Ano ba yung result? Ano ba yung result nito pagdating ng panahon? Ano ba yung magiging result na to after 1 year, 2 year, 3 years? Ano ba yung magiging ako in the future? Kasi share ko lang sa inyo, bakit? Kahit nahihirapan ako pero hindi ako tumitigil. Number 1, what if makakuha ko ng leader sa group A ko tsaka sa group B ko? Diba? Ito tapatan na, sa totohanan na. What if makita ako ng isang leader sa group A tsaka sa group B, diba? Ang daming nakakaalam nun. Pag may group A ka, group B, lumalaki grupo, dumadami, kumikita ka. Diba? Tuloy-tuloy yung income mo. Habang tuloy-tuloy yung income mo, araw-araw lumalaki. Habang dumadami grupo mo, araw-araw lumalaki yung income mo. Meaning, pag lumalaki na income mo, marami ka nang may experience, marami ka nang gusto mong bilhin, yung mga gusto mong bilhin, mabibili mo na. Tama? Like for example, nangarap ka ngayon, unang pangarap tulad ko, wala pa akong sasakyan ngayon. Siyempre, pangarap ko yan, di ba? Unang-una yan. Dati, unang-una yan. Pero ngayon, since meron kaming problema ngayon,
yung tirahan namin. Saan kami titira kasi nangungupahan lang kami ngayon. Tapos ngayon, yung tinitirahan namin, papalisin na naman kami kaysa i-demolish na naman. 'Di ba? So ngayon, di ko alam kung saan naman kami dadalhin ng tadhana. Pero ito lang, hindi ako nagpapanik. I just let the ang tawag dito, yung panahon na kung saan man kami dalhin ng tadhana. So, huwag kang magpanik. Okay? Kasi lahat yan naka-align na yun kung saan ka papunta, kung ano yung magiging future mo. So, yun, no? Yun, yung first goal ko talaga dati is, siyempre, ma-achieve yung first car ko. Hindi pa ako nagkaroon ng sasakyan ngayon. Pero ngayon, nagbago. At least, goal pa din siya. Pero ngayon, ang first ko naman na gustong gawin is, makabili ng lupa. Kasi meron namang lupa ngayon na makabili tayo ng 150,000 to 200,000, may lupa na tayo. Mapatayon ko ng bahay, madala ko yung lola ko, lolo ko, yung anak ko, tsaka yung partner ko. 'Di ba? So, ganun. And then, after that, mabili ko na yon, makapagpatayo na ako ng kahit malit na bahay. Then, bili tayo ng, syempre, yun yung gusto natin, yung goal natin na mabili kasi wala pa naman tayo nun. Ang sarap kaya sa feeling na wala ka pa, pero makuha mo. Tama? Sasakyan, number 1. Number 2 is makabili ako ng malaking lupa. Number 2 goal. Yun yung mga end result na mangyayari kapag nagne-network ka. Siyempre lumalaki kita mo, tama? And then habang lumalaki kita mo, dapat nag-iisip tayo ng magiging asset. Na what if pag humina yung negosyo natin, at least meron tayong tatakbuhan. Bibili tayo ng malaking lupa. Tatayuan natin yun na mga room for rent. Yung room for rent ngayon, makapag-rent ka ng 2.5. Sabihin natin, may 10 room ka ngayon, di may 25,000 naman ka. Tama? Ganun. So, at least may 25,000 naman na tayo. And then, habang tumatagal, habang lumalaki yung income natin sa network, bibili ulit tayo ng bagong lupa, tatayan ulit natin ng room for rent. Ngayon, meron na tayong 50,000 per month. Hanggang sa dumami yung mga rental business natin. And then, excited tuloy ako. Makabili ulit ng another lupa, patayan ulit natin ng room for rent. So, ganun yung mangyayari. May 75,000 a month na tayo. And then, may mga mangyayari dyan Like for example, hindi mo na kailangan magtrabaho para kumita ng pera. Kasi habang buhay ka sa mundong to, kailangan mo kumita ng pera. Tama ba? Kailangan. Kasi bakit? Ngayon lang, dito pumunta kami sa plaza. Ang kinakain lang namin, tempura, coffee, tsaka yung doon lemon na juice. Ano pa ba? Ngayon, gumastos kami ng 500. Magkano lang yung sahod ngayon, di ba? And then, kailangan natin magtrabaho para kumita ng pera. Pero since, nakikita natin yung end result na mangyayari sa ginagawa nating business, which is network marketing, is yun, no? Magkaroon tayo ng mga properties, mga room for rent, na magbibigay sa atin ng income pagdating ng panahon. Yun pa lang yun, yung yung pumasok sa isip ko, nagiging end result na nakita ko. Pero I'm sure mas marami pang opportunities na darating pag andun na tayo sa top. 'Di ba? Mas marami pa tayong ma-create ng mga assets. So, it's all about here, guys. Some people nag-join sa network marketing. Why they fail? Because they quit. And then why they quit? Because nakikita lang nila yung struggles. They did not see the end result of what they are doing right now, which is yung network marketing. Okay, guys, ito lang, maniwala ka lang, okay? Wag ka lang mag-quit, makukuha din natin yun.